Hi guys, this is our third day here in Marinduque, Philippines. Bali today ay marami kaming pupuntahan na tourist spot dito sa Torrijos, Marinduque. Tulad na lang ng Bangwayin Deck, Sibuyaw Hills, at Pulang Lupa Historical Shrine ng Marinduque. Kamyamog ay bumiyahe kami ng mga 1 oras papunta dito. Bali tanghali na nga kami nakaalis nito, mga 8 AM na. Dumaan na rin sa bayan para bumili ng pampasalubong at makakain dahil malayo-layo nga itong pupuntahan namin sa bayan. Ito nga guys, yung una namin tinigilan ang Bangwayin Deck. Napakaganda nga ng tanawin dito kung makikita mo lang ng personal. Mga 10 AM na nga kami nakaakayat niyan. Sulit naman ang pagbilad sa araw dahil talaga namang tanaw na tanaw mo ang kagandahan nito. Kung nature lover ka nga ay bagay na bagay itong puntahan. Bukod sa masarap na simoy ng hangin ay maaliwalas din ang lugar at payapang payapa. After naman namin sa Bangwayin Deck ay dumiretso na kami dito sa Sibuyaw Hills. Ito nga sa pangalawang pinuntahan namin ay may view deck na nakatayo dito. Pwede kang umakyat para makita mo talaga yung view niya. And guys, kung nandito kayo, kitang-kita mo talaga ang buong kagandahan nito. After namin sa deck ay umakyat na kami dito sa bundok. Napakaganda niya guys, wala akong masabi. Ito pa rin yan guys sa Sibuyaw Hills. Ito yung view niya pagpababa ka ng hills. Naka-autopilot yan. May autopilot daw yun, yung kanyang yun eh. Dali, picture tayo dito, bantas. Drone niya. Parang nasa ano ka, Highlands corn. Naningal ako dun ah. Nasaan na yung ating drone? Bataas na ng drone na. Ayun, kaway tayo, ganun na. Hey! Nasaan na? Ayun, nasa taas. Bataas na na, ano. Stig. Oh. Kala mo talaga. And kaya ito naman yung third spot na pinuntahan namin. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito dahil malapit lang to sa Sibuyaw. Baba lang namin ng Sibuyaw yan. Nga dito yung mga pulo-pulong isla. Ito na rin pala kami kumain dahil meron ditong puno na pwedeng pagtambayan. After namin kumain ay dumiretso na kami dito sa shrine sa Pulang Lupa. Itong Pulang Lupa ay matatagpuan dito sa Bulumbunduki ng Torrijos. Nagtataka rin ba kayo kung bakit Pulang Lupa ang tawag dito?
At kung may nakapanood man na taga Marinduque, paki-comment naman kung bakit tinawag na pulang lupa. Oy, history. Natutulog lang ako ng subject to eh. Char. Based on research nga, yeah, English yarn. Dahil dito nga daw naganap ang madugong labanan, mga hukbong Pilipino sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Maximo Abad, mga hukbong Amerikano sa pamumuno ni Kapitan Devereux Shields. Ito na nga muna ang aking maipapaliwanag at baka hindi mo natapusin itong video ko. Char. Kung naman ang hilig mong history ang pag-usapan ng history ng kapitbahay mo eh. Char. Nga napasyal kayo dito guys ay pwede nga ditong mag-camping. Pwede rin kayong mag-picnic. Kung ano-ano pa na pwedeng gawin. Dahil merong puno nga dito ay masarap ng tumambay at napakasarap matulog. And napakalamig nga ng simoy ng hangin dito. Ayun nga, ganapit ng dito. Kaya ba natin sunduin tayo? Tara, uwi na. Oh no! Magpahinga ay bumaba naman ako dito sa may mga inukit na mga tao ng mga hukbong Pilipino na naglalabanan. Yan nga yung itsura ng pinakang shrine niya. May punong malaki dyan na pwedeng pagpahingan. And ito naman siya sa malapitan. Ito guys, yung mga pangalan ng mga hukbong Pilipino. Ayun nyo na lang guys kasi yun yung pinakang short, niya, yung pinakang summary ng kwento ng Pulang Lupa story. After namin ay umuwi na rin kami ng kinahapunan. 4 na oras din kaming naglibot doon. Bali nagmerienda lang kami saglit and then nagpunta na kami dito sa Aplaya. Bali malapit nga lang ito sa tinitigilan namin. Lalakad ka lang ng onte, andyan na yung dagat. Bali mabato nga lang dito pero malinaw naman ng tubig at napakasarap nga ritong maligo. Low tide nga at alas 4 ng hapon na kami nakababa dyan. Hindi nga ako makalusong dyan. Last time na naligo nga ako dyan, natusok nga ako nung sea urchin. Walang huy yata kung tawagin nila yun diyan. Bilog na tapos puro tusok-tusok siya ganon. Natusok ako, ang feeling nun nung pag natusok ka ng ganon, parang nakuryente ka sa loob. Tapos ang tagal mawala nung sakit niya. Sabi nila, iihian mo lang daw yun o kaya bubuhusan mo ng suka o kaya kalamansi. Parang ganon sa maasim lang siya natatanggal. Yung akin halos parang kinabukasan pa bago mawala yung sakit. Kaya nadala na akong lumusong ng basta-basta. Yan nga, nag-try na nga ako dyan. Sakit nga sa tuhod. Struggle is real talaga pag nag-pictorial ka. Nga kumakaskas yung balat ko dun sa batong matatalas. Saan nyo tuloy yung behind the camera sa likod ng mga magagandang picture. Charot. Kaya nga yung ating swimsuit kung hindi nating isusuot, 'di ba? Kaya ayan, buti na nga lang at walang masyadong tao diyan kaya nasuot ko 'yan. Kung mga 5:30 na nga ay naligo na nga rin si Mahal at sumabay na nga rin sa amin. Biglang may dumating na malakis na alon at nabitawan ko nga bigla dyan si Athena. Ako nga ay nalunod na siya dyan dahil ang tahimik niya nga. Ang maigi kong nakain siya ng tubig pero salamat naman ay okay lang siya.
After namin maligo ay inayos ka na nga itong mga damit na iuwi namin. Para naman kinabukasan ay wala na akong masyadong atupagin pa. Hiniwalay ko na nga yung malilinis at mga madudumi para naman pag uwi ay madali nang ilansan at alam na kung saan ilalagay. Pag uwi ay madami na naman nga nakatambak na labahin. Magligpit ay pumunta naman kami dito sa Aplayap dahil naisipan nga namin dito matulog. Maidlip nga kami saglit ay pinuntahan nga kami dito at sinabing na hindi nga kami pwede dito matulog dahil nga baka pagising na karagatan na kami. Kami ay tumayo na at bumalik na doon sa aming tinutuloyin at doon na lang natulog. So guys, hanggang dito na lang ang ating video. Sana'y naligayahan kayo sa panonood. Doon pa tayong pang 4th day. Follow for more. Bye!